Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1891. Ipinaliwanag ni Kiran, ang Skydoll City ay hindi isang napakalaking lungsod, ngunit ito ay isang medyo sikat. Sinasabi mo na may mga alchemist doon. Natigilan si Jack. Mabilis siyang may naisip at agad na tinanong si Kiran. Sikat ang Skydoll City dahil ang mga tao sa lawa ng lungsod na iyon ay nagtataguyod ng alchemy, nakangiting sabi ni Kiran. Higit pa rito, iyon ay isang lugar kung saan madalas pumunta ang mga alchemist upang makipagkalakalan. May mga taong pupunta doon upang magbenta o bumili ng mga materyales na ginamit sa alchemy, kabilang ang mga alchemy stoves at kahit na mga formula ng alchemy. Ang mga tao ay nagbebenta ng mga iyon doon. Meron talagang lugar na ganyan. Bakit hindi mo sinabi kanina? Natuwa si Jack pagkatapos niyang marinig iyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Kiran, Master, kahapon ko lang nalaman na alchemist ka pala. At saka, sobrang abala namin kahapon dahil kakatapos lang namin makipaglaban sa kalaban at abala ako sa paglilinis ng mga nasamsam sa digmaan. Wala rin akong oras para sabihin sa iyo ang tungkol dito. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa Skydoll City ay mga first-grade elementary alchemist o mga gustong matuto ng alchemy sa ikalawang baitang. Saglit na nag-iisip si Jack bago nagtanong, oh, tama. Paano ang mas malalaking sekta? May mga alchemist din ba sila? Siyempre ginagawa nila, agad na sagot ni Kiran. Ngunit hindi marami sa kanila karaniwan, ito ay itinuturing na mabuti kung mayroon silang isang third-grade elementary alchemist, mayroong napakakaunting mga third-grade intermediate alchemist, at sa tingin ko ay walang isang third grade na premium alchemist. Mas malalaking sekta, hindi marami sa daigdig na tumatago sa kaluluwa ang interesado sa alchemy. Siyempre, mas kaunting tao mula sa Ultimate God Realm ang interesado. Tumango si Kevin. Kung may mga third grade premium alchemist sa sect, maraming tao ang nasa una o second grade soul penetrating realm. Kung maraming tao ang gustong pumasok sa 5th o 6th grade soul penetrating realm, kailangan nila ng 4th grade alchemist. Kung hindi, dahan-dahan lang nilang malinang ang kanilang sarili sa paglipas ng panahon. Tumango si Kiran at sinabi kay Jack, napakabihirang makatagpo ng alchemical master na katulad mo, Master. Kung makakagawa ka ng isang breakthrough at maging isang 4th grade elementary alchemist, Master, ginagarantiya ko na ikaw ang magiging pinakaunang 4th grade alchemist sa mundo, at wala nang mas malakas kaysa sa iyo. Siyempre, napakalakas mo na ngayon si Vice Master. Sige. Kung gayon, bisitahin natin ang Skydoll City. Sa anumang kaso, malamang na makakarating tayo doon ng tanghali kung pupunta tayo ngayon, at tingnan natin kung maaari tayong pumili ng mga tao na pupunta sa ating sekta sa hapon. Kailangan nating bumalik sa susunod na umaga. Wala tayong masyadong oras. Kung gugugol tayo ng isang araw, gawin natin itong isang mabungang araw. Matapos magdesisyon si Jack, pinitik niya ang kanyang palad at ibinato ang kanyang espada sa langit. Ang lumilipad na espada ay naging mas malaki at ang tatlo ay lumukso dito. Ang lumilipad na espada ay mabilis na, sa simula, at ngayong tumaas na ang antas ng cultivation ni Jack, mas mabilis ito ngayon. Noong una, tinansya ni Jack na tanghali pa lang sila makakarating doon. Hindi niya inaasahan na makakarating siya sa entrance ng Skydoll City sa loob ng 2 oras. Nakakamangha ang bilis ng paglipad ng iyong sandata, guro. Hindi ko akalaing dadating tayo ng ganoon kabilis. Tumalo ng 3 pababa mula sa lumilipad na espada, at nasa sabik na sinabi ni Kiran, matagal ko na rin gustong pumunta dito, ngunit wala akong layunin na gawin iyon, kaya hindi ko ginawa. Hindi ko talaga akalain na pupunta talaga ako dito kasama ka. Ngayon, Master, bilang unang elder ng angkan ng 9 gods. Kabanata 1892. Hindi ko akalain na magkakaroon talaga ng ganitong lugar. Isa itong paraiso para sa ating mga alchemist. Napatingin si Kevin sa katamtamang laki ng kuta, nakaukit ang pananabik sa kanyang ekspresyon. Nang lumakad ang 3 sa pasukan ng lungsod, nakita nila ang maraming tao na nagbebenta ng kanilang mga paninda sa mga tarangkahan. Second grade elementary sky dragon grass, hindi na kailangang gumamit ng spirited grass para ipagpalit dito. 100 premium spirited stones lang ang kailangan mo. Isang mataba ang nagsimulang gawin ang kanyang mga paninda habang naka-cross-legged sa lupa. Seryoso. Gumagamit ng 100 premium grade spirited stones para bumili ng isang tangkay ng Sky Dragon Grass.
Hindi ba't nililigawan mo lang ang mga tao? Masyado kang matako, kuya. Dito, may iilang tao din na naglakad, at ang isa sa kanila ay nagsimulang magmura at pag-alitan ang mataba. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinigay ng mataba. Wala kang ideya na ito ay 1,000 taon na, kuya, sabi niya. Maaaring ito ay mas mababa ang grado, ngunit hindi rin madaling makahanap ng gayong masiglang damo. Sa tingin ko isang bagay na 1,000 taong gulang ay nagkakahalaga ng ganoong presyo, hindi ba? 1,000 taon. Mukhang tama iyon kung ito ay tunay na 1,000 taon. Madaling makahanap ng Sky Dragon Grass na mahigit 100 taong gulang na, ngunit hindi madaling makahanap ng 1,000 taong gulang na. Tumango ang mga tao at sinabing, "Siyempre, may mga nagbebenta ng mga armas, at sila rin ay nagpo-promote ng kanilang mga paninda." Naging abala ang lugar. Matapos itong isipin ni Jack, tinanong niya si Kiran, unang elder, mag-recruit tayo ng mga tao para matuto ng alchemy. Paano natin ito gagawin? Walang masyadong tao dito, Master, at medyo mas magulo dahil may nagbebenta ng kahit ano, nakangiting sabi ni Kiran. Kung gusto mong mag-recruit ng mga alchemist, may nakatalagang plaza sa gitna ng lungsod. Kailangan lang nating maglagay ng plaka doon at ipaliwanag kung saang sekta tayo galing at nagre-recruit tayo ng mga disipulo na may talento sa alchemy. Dito, kumpiyansa na nagsalita si Kiran, huwag kang mag-alala. Ang ilang casual na trainer na gustong matuto ng alchemy, natural na gustong sumali sa isang sekta, lahat para may magturo sa kanila ng alchemy at pagbutihin nila ang kanilang alchemy. Kaya naman dahil nandito tayo, siguradong marami tayong mare-recruit. Nakahinga ng maluwag si Jack pagkatapos niyang marinig ito. Naglakad silang lahat patungo sa plaza sa gitna ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa plaza sa gitna ng lungsod at nakakita ng isang plaka na isinusulat ang kanilang pangkalahatang kalagayan dito. Pagkatapos ay naupo sila sa ilalim ng isang puno ng willow. Pagkaupo nila ay pinagmasdan ng mabuti ni Jack ang paligid. Noon lang niya napagtanto na talagang maraming tao ang nagre-recruit ng iba para matuto ng alchemy. Hindi nagtagal, isang dalaga ang lumapit at huminto sa harap ni Jack at sa iba pa. Ang Nine Gods Clan. Kapag nagre-recruit ng mga tao para matuto ng alchemy, mas maganda kung ikaw mismo ay may karanasan sa alchemy. Mas maganda kung ikaw ay first grade o second grade alchemist. Kabanata 1893. Tiningnan ng dalaga ang mga salita sa plaka at hindi maiwasang mapasimangot. Bakit hindi ko narinig ang sekta na ito? Ang Nine Gods Clan. Don't tell me na hindi man lang ito third class na sect. Mabilis na napatayo si Kevin nang makitang may dumaan na sa wakas. Ang aming sekta ay itinatag hindi pa matagal na ang nakalipas, binibini, pakilala niya. Kahapon lang natin itinatag ang ating mga sarili, ngunit hindi mo ba naisip na ang gayong sekta ay mas kaakit-akit, na may potensyal na lumago? Nabaluktot ang ekspresyon ng dalaga nang marinig ito. Maaaring ako ay isang casual na tagapagsanay, ngunit isa na akong first grade premium alchemist. Mayroon akong mahusay na talento sa alchemy, kaya kalimutan ang tungkol sa isang bagong clan na tulad mo. Balak kong humanap ng isang tao na kahit papaano ay isang third grade elementary alchemist na magtuturo sa akin. Tanging isang alchemist na tulad niyan ang makakapag-alaga sa akin. Naningkit ang mga mata ni Kevin nang marinig iyon. Ang aming sekta ay magiging perpekto para sa iyo kung gayon, binibini, sabi niya, na nakangiti. Maaaring hindi ako isang alchemist sa ikatlong baitang, ngunit malapit na akong makarating doon. Ilang hakbang na lang ang layo ko. Bago natapos ni Kevin ang kanyang pangungusap, naiinip na pinutol ng dalaga, hindi mo ba alam ang kasabihang, 1 millimeter mist is 8 kilometer gone? Kung hindi ka pa third grade elementary alchemist, malayo ka na. Maraming tao ang second grade premium alchemist, pero hindi marami ang third grade. Kaya ko pang ang maging master. Nakita ni Kevin na aalis na siya at agad siyang humakbang para pigilan siya. Hindi pa ako tapos, binibini. Hindi na kailangang magmadali, sabi niya. Maaaring hindi ako isang third grade alchemist, ngunit ang aming master ay. Hindi lang siya isang third grade alchemist, siya ay isang third grade premium alchemist. Ang iyong master ay isang alchemist. Sino? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Sinong master ng sekta ang magiging alchemist din? Tila naging interesado ang dalaga pagkarinig nito, at huminto ito para tanungin siya. Tumingin si Kevin kay Jack at nagbigay ng matamis na ngiti. Ito ang aming master. Siya ay bata at gwapo, at siya ay may mataas na antas ng cultivation, siya ay may mahusay na talento sa alchemy. Biglang, ang mga salita ng batang babae ay umaakit ng ilang mga tao. No way! May mga scammer na sekta na ganito. Grabe!
Nagpapanggap ba sila ng mga third grade premium alchemist para linlang din tayo na sumali bago tayo magpagawa ng mga table tasks para sa kanila? Huli na kapag napagtanto natin. Baka hindi na tayo makatakas. Nagsimulang gumawa ng mga haka-haka ang isang lalaki. Ito ay hindi mapagkakatiwalaang impormasyon. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa Nine Gods Clan alinman. Sino ang maglalakas loob na sumali sa isang hindi gaanong mahalagang sekta? Sino ang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang mangyayari doon? Umiling din ang isa pang nasa katanghaliang gulang na babae. Dapat kang maghanap ng mga kagalang-galang na angkan upang sumali kung hindi, kung sasali ka at wala kang matutunan, o kung lalabanan mo sila kapag nagkaroon ng puot, ikaw ay nasa panganib. Halatang nasa mahirap na posisyon si Kevin. Kumunat ang noo niya, hindi alam ang gagawin. Nakita ni Jack na parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan, pagkatapos ay nagbigay siya ng isang malamig na ngiti at sinabing, bakit hindi natin subukan ito? Magpapakita ako at gagawa ako ng third grade premium pill. Pagkatapos mo akong panoorin, maaari mong isaalang-alang kung nais mong sumali sa aming kuta. Siyempre, mas mabuti kung alam mo ang ilan sa mga pangunahing kaalaman. Ang mga makakagawa ng first grade o second grade elementary pills ay pinakamahusay. Pagkasabi niyon, pinitik ni Jack ang palad niya at inilabas ang kanyang alchemy stove at mga materyales. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 1894. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga salita ni Jack, maraming mga mata ang napunta sa direksyon niya. Ang Skydoll City ay isang kanlungan ng mga alchemist, at maraming mga alchemist ang natipon dito. Kahit na ang mga taong pumunta dito ay hindi mga alchemist, marami pa rin silang alam tungkol sa kalakalan. Ngayong may tumatawag sa kanyang sarili na isang third grade premium alchemist, halos lahat ay nanunuya sa kanya. Kinuha ba niya ang mga ito bilang mga walang pinag-aralan? Sino ang mga third grade premium alchemist? Wala kahit dalawa sa kanila ang matagpuan sa buong Skydoll City. Kahit na sila ay ganap na mga bully, ang isa ay dapat palaging pretuhin ang mga third grade premium alchemist ng may kagandahang loob. Pagkatapos ng lahat, ang mga third grade premium alchemist ay maaaring lumikha ng mga table tasks na makakatulong sa mga nasa soul-penetrating realm. Ang alchemy ay isang iginagalang na propesyon sa mundo ng paglilinang, at ang isang third grade premium alchemist ay ang creme ng crop. Napapaligiran ng mahigpit si Jack ng mga tao sa isang iglap, lahat ng mga mata nila ay nakatutok sa kanya. May ilan pa nga na nagsimulang magtalakayan sa malakas na boses. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maliit na bigot ang nagsalita kay Jack, kumain ka ba ng kaunting crack, bata? Sa tingin mo ba ay wala kaming alam? Sinasabi mo na isa kang third grade premium alchemist, at sa tingin mo ay maniniwala kami sa iyo pagkatapos maglagay ng kaunting senyales para mag-recruit ng mga disipulo. Sinong third grade premium alchemist ang hindi dumaan sa mga taon ng pagsasanay mo? Ang mga salitang ito ay nag-udyok sa mga nakapaligid na tao na sumang-ayon, at idinagdag ng ilan, huwag barilin ang iyong sarili sa paa at maging isang katatawanan. Huwag isipin na makakagawa ka lang ng isang tableta, tawagan itong isang third grade premium na tableta at maniniwala kami sa iyo. Tama, mahigit kalahati sa atin dito ay mga alchemist. Siguro hindi tayo gaanong bihasa sa ibang mga bagay, pero siguradong masasabi natin ang grade ng isang tableta. Maliwanag na walang sino man ang naniniwala na ang binata at gwapong lalaki na nauna sa kanila ay isang third grade premium alchemist. Nagbingi-bingihan si Jack sa lahat ng tanong nila. Inilabas niya ang lahat ng kanyang alchemy material at nagsimulang gumawa ng mga table tasks habang pinapanood ng lahat. Ang unang hakbang sa alchemy ay upang makontrol ang temperatura ng concoction. Ito ay isang kasanayan na dapat unahin ng bawat alchemist. Ang pamamaraan ni Jack ay makinis, at nakontrol niya ang apoy sa isang mahusay na punto pagkatapos ibuhos ang mga sangkap sa kalan. Ang bawat isang tangkay ng masiglang damo ay natunaw sa komposisyon sa ilalim ng perpektong temperatura. Karamihan sa mga tao ay hindi maisigawa ito ng maayos. Pagkatapos ng lahat, sa maingat na pagtingin, ang bawat masiglang damo na ginagamit ni Jack ay nasa ikatlong baitang. Hindi napigilan ng isang tao ang umiyak nang makita niya ang masiglang damo na ginagamit ni Jack. Diyos ko! Tingnan mo, pinalakas na masiglang damo, 1,000 taon na corpse king na bulaklak, 7 kulay na snow lotuses. Ito, huwag mong sabihin gumagawa siya ng third grade premium pill, ang God Transfiguring Pill. Ang mga tao ay may maraming kaalaman, at sinadya ni Jack na pumili ng isang uri ng tableta, basta ito ay isang third grade premium na tableta na malalaman ng lahat ng alchemist. Ang formula para sa God Transfiguring Pill ay hindi lihim.
Naunawaan kaagad ng lahat kung anong uri ng tableta ang gagawin niya pagkatapos nilang makita ang masiglang damo at masiglang bulaklak na ginagamit niya. Seryoso ba siya? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may bigot ay nagsalita ng nakakunot ang noo. Alam ng lahat ang formula ng tableta na nagpapabago sa Diyos, gayunpaman, ang kaalaman ay kaalaman lamang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang third grade premium na tableta. Maliban sa mga alchemist na third grade premium at mas mataas, walang ibang makakalikha nito. Huwag mong sabihin sa akin na ginagawa lang niya ito para sa pagpapakita. Kung tutuusin, sinong may respeto sa sarili na third grade premium alchemist ang pupunta sa kalye para mag-recruit ng mga disipulo? Kung siya ay isang tunay na third grade premium alchemist, hindi siya magre-recruit ng mga disipulo sa mga lansangan kahit na ipagkalat niya lang ang salita ng balak na mag-recruit ng mga alagad ay magiging mga alagad ng baha. Kabanata 1895. It must be for show. Tama na talaga ang paraan ng brat sa paggawa ng concoction at dapat ay isa siyang alchemist na medyo mataas ang grade, pero siguradong hindi siya third grade premium alchemist. Kung siya nga, hindi siya lumabas sa mga lansangan. Ang lalaking kasama ng goatee ay tumuwid sa kanyang leeg na nanunuya habang nagsasalita. Nagpatuloy ang mga usapan, at lahat sila ay pumasok sa tenga ni Kevin at Kieran. Pinigilan nila ang kanilang sarili para sa kapakanan ng hinaharap. Gayunpaman, ang huling pangungusap na nagmula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may bigot ay sinalita ng may mapang-akit at mapanuksong ekspresyon. Hindi ito simpleng talakayan. Nagbigay ng malamig na haram si Kevin at pinandilatan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kasamang bigot. Dahil hindi mo magawa, hindi ibig sabihin na hindi na kaya ng iba. Hintayin mo na lang ang resulta para makita kung magtatagumpay siya o hindi. Patuloy kang dumadagandong ng walang tigil. Gusto mo ba ng pambubugbog? Matagal na siyang naiirite sa lalaking may bigot. Siya ay gumagalaw sa simula, at habang siya ay nagsasalita, mas madilim ang kanyang tono. Ang antas ng cultivation ng may bigot ay hindi kasing taas ng kay Kevin, dahil natural na hindi siya interesado sa cultivation noong nag-specialize siya sa alchemy. Gayunpaman, hindi pa rin siya natatakot kay Kevin. Pagkatapos ng lahat, ito ay Skydoll City, may mga tahasang patakaran kung saan hindi maaaring gumamit ng karahasan sa lungsod. Kung hindi, mahuhuli sila at mapaparusahan ng mga alagad ng batas na ipinagbabawal sa Skydoll City magpakailanman. Habang sinusubukan ni Kevin na labanan siya, mas gusto siyang sugpuin ng may bigot. Hinaplos niya ang kanyang mahabang kilay at sinabing, kung gayon, tingnan natin kung ano ang magagawa ng iyong tinatawag na master. Si Jack ay hindi gaanong naapektuhan sa anumang kaguluhang nangyayari sa kanya. Siya ay pamilyar sa kanyang sarili sa formula upang lumikha ng God Transfiguring Pill matagal na ang nakalipas, at ang kanyang mga paggalaw ay hindi naglalaman ng isang malinang pag-aalinlangan habang nilikha niya ang concoction. Talagang nasa ikatlong hakbang na siya, ang tableta. Ginawa niya ang lahat ng napakadali sa hakbang na ito. Talaga bang isa siyang third grade premium alchemist? Gulat na sigaw ng dalaga. Habang umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, biglang tumahimik ang paligid. Ang bawat isa ay patuloy na nagtatalo sa kanilang sarili, ngunit hindi nila napansin ang proseso ng alchemy ni Jack. Hindi nila akalain na maaabot niya ang ikatlong hakbang ng napakabilis at madali, at ito ang pinakamahalagang hakbang upang patatagin ang tableta. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-coagulate ng herbal concoction upang ito ay maging isang tableta. Magtagumpay man siya o hindi, ang mga kakayahan ng binata ay hindi dapat questionin upang maabot ang hakbang na ito sa paglikha ng tabletang nagpapabago ng mga Diyos. Siya ay isang third grade elementary alchemist, hindi bababasa. Sinubukan ng lalaking nagngangalang goatee na pigilan ang pagkabahala na bumabalot sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat, hindi maliit na bagay na masaktan ang isang third grade premium alchemist. Kung tutuusin, nasa Skydoll City pa rin siya sa hinaharap. Ang salita ng isang third grade premium alchemist sa Skydoll City ay halos batas, ang pagtanggal sa kanya ay parang pagtapak sa langgam. Hindi mangyayari. No way. No way. Isang third grade premium alchemist ang sasambahin sa Skydoll City. Bakit hindi siya kilala? Tiyak na niloloko tayo ng taong ito. Hindi napigilan ni Goatee ang pag-ungol. Jeez, nakagawa na siya ng kalahati ng pill. Mula sa kanyang teknik, dapat ay nakakagawa siya ng buong pill nang hindi gumagamit ng maraming oras. Isa siyang third grade premium alchemist. Kumikislap ang mga mata ng dalaga habang tuwang-tuwa itong nagsasalita. Siya ay orihinal na naghahanap ng isang third grade elementary alchemist bilang isang master. Hindi man lang siya nang ahas na mangarap na makakuha ng third grade premium alchemist para maging kanyang master. Pagkatapos ng lahat, ang mga third grade premium alchemist ay bihira kahit sa Skydoll City.
Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng isang third grade premium alchemist na gustong kunin siya sa pamamagitan lamang ng paggala sa mga lansangan. Talagang nataman niya ang jackpot. Kabanata 1896, ang tabletang nagpapabago ng mga Diyos ay hindi komplikadong ginawa para kay Jack. Ilang beses na niyang sinubukang gawin ito noon at pamilyar na pamilyar siya sa proseso na halos nakagawian na. Napapaligiran man siya ng mga taong nanunood sa kanya, hindi man lang naapektuhan ang kanyang pag-unlad. Bago lumipas ang oras ng isang incense stick, dahan-dahang tumigas ang kalahati ng hugis ng tableta. Isang herbal na pabango ang umusbong mula sa kalan at biglang kumalat sa paligid nito, at nanlaki ang mga mata ng lahat. Kahit na hindi nila personal na ma-verify kung ito ay talagang isang third grade premium na tableta, masasabi nila na ito ay hindi ordinaryong tableta mula sa pabango lamang. Isa itong third grade intermediate pill kahit papaano. Tapos na talaga. Oh my God! Akala ko nagyayabang lang siya. Hindi ko akalain na isa pala siyang third grade premium alchemist. Tama, hindi ko akalain na magiging ganoon kahusay siya sa murang edad. Hindi man lang tayo madaling makahanap ng mga third grade premium alchemist sa panahon ngayon. Ang mga tao ay sumambulat sa daldalan, at inabot ni Jack ang kanyang kamay upang ipatawag sa kanyang palad ang tabletang nagpapabago ng anyo ng mga Diyos mula sa kalan ng hindi pinalo. Para bang may sariling espiritu ang tableta. Umikot ito ng kunin ito ni Jack na nagpakawala sa gulat ng lahat. Sa araw na iyon, ipinakilala sila sa mga bagong abot tanaw. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang karamihan sa mga tao ay mga alchemist mismo, marami sa kanila ay hindi kailanman nakakita ng mas mataas na antas ng mga table task. Alam ng lahat ang formula para sa God's Transfiguring Pill, ngunit dahil limitado ang kanilang mga kakayahan, wala silang paraan upang likhain ito, lalo na't hindi ito nakikita. Isang kabataan na puno ng mga tagihawat ang mukha ay marahas na huminga, na para bang siya ay isang ligaw na aso na nakakita ng buto. Halos sinipsip niya ang lahat ng panggamot na pabango na maaari niyang mapataas ang antas ng kanyang paglilinang. Bagamat medyo naiinis ang mga taong nakakita nito, hindi nila naisip na kakaiba ito. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang third grade premium na tableta. Ang pagsinghot nito ay magpapalakas ng katawan at magpapahaba ng buhay. Si Goatee, na kinukutsa siya, ay naramdaman na parang may hamampa sa kanyang ulo. Tinitigan niya ang tableta na nasa kamay ni Jack, at hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Kung tutuusin, nasa harapan niya ang katotohanan. Kung susubukan niyang tumakas, malamang na hindi na kailangang turuan pa siya ni Jack ng leksyon, lahat ng tao sa paligid niya ay bibigyan siya ng ilang sampal. Hindi napigilan ni Kevin na matawa nang makitang natigilan si Goatee sa katahimikan. Napakahigpit ng pagkakadikit ng kanyang magaspang na anyo, at tinuro niya si Goatee at sinabing, "Go on. You go. You just could not shut up just now, bakit hindi ka nagsasalita ngayon?" Paano siya naglakas loob na magsalita? Ang Goatee ay labis na napahiya. Naglakas loob siyang tanungin si Jack sa harap ng maraming tao. Gayunpaman, naisip lang niya na si Jack ay nagyayabang kung anong third grade premium alchemist sa panahong ito ang maglalagay ng mga karatula sa mga lansangan para mag-recruit ng mga disipulo. Hindi niya akalain na makikita niya talaga ang isa. Talagang malas siya. Ang Goatee ay sumipsip ng hangin sa pamamagitan ng kanyang mga butas ng ilong. "Ako, ikaw, isa ka talagang third grade premium alchemist." Halatang halata ang tanong niya kaya napatingin ang lahat sa kanya ng masama. Tutal, nakagawa na ng tableta ang binata. Siya ba ay pipi? Nagtatanong pa rin ng isang malinaw na tanong. Umubo si Goatee at sinubukang iwasan ang mga titig na nakadikit sa kanya. Talagang nagre-recruit ka ng mga disipulo. Sa wakas ay tumama ang tanong ni Goatee, at ang lahat ay biglang tumahimik muli. Dati, ang lahat ay lumapit upang tingnan kung ano ang nangyayari, at hindi nila napag-isipan ang tanong na ito. Pagkatapos ng lahat, mula sa kanilang pananaw, ang isang third grade premium alchemist ay halos isang taong lumakad sa mga ulap. Hindi nila kailanman makikilala ang isa sa karaniwang batayan, lalo na ang isang nagre-recruit ng mga disipulo. Sa pagtatanong nito ni Goatee, biglang nanlaki ang mga mata ng lahat habang hinihintay ang sagot ni Jack. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1897. Marahan na tumawa si Jack. Ito talaga ang hinahanap niya. Pagkatapos ng lahat, gumugol siya ng maraming oras sa paggawa ng mga table tasks at pagpapakita ng mga ito. Natural, ang kanyang layunin ay mag-recruit ng mga alchemist sa isang mas epektibong paraan. Kung ang isang angkan ay gustong lumaki at lumawak, ang alchemical na kadalubhasaan at mga tabletang ito ay napakahalaga.
Huminga siya ng malalim at bumangon sa upuan matapos iligpit ang mga table task. Pagkatapos ay itinuwid niya ang kanyang likod at tumingin sa karamihan, ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang stoic at walang malasakit na kahulugan. Tama, nandito ako para mag-recruit ng mga disipulo. Ang mga tao ay tumingin sa kanya na may naghihintay na tingin. Wow! Nagulat ang mga mukha ng lahat sa kwarto. Nais ba niyang makakuha ng alagad? Isang third-grade alchemist ang naghahanap ng disipulo. Walang third-grade advanced level alchemist na nagre-recruit ng mga disipulo sa Skydoll City sa nakalipas na 10 taon. Ang pagkakaroon ng isang sikat at mahuhusay na alchemist bilang isang tagapayo ay palaging mas mahusay kaysa magtrabaho ng mag-isa sa likod ng mga saradong pinto. Napatunayan na ni Jack ang kanyang kakayahan, kaya hindi na niya kailangan pang i-promote ang kanyang sarili. Ang susunod na segundo pagkatapos ipahayag ni Jack ang kanyang intensyon, ang karamihan ay nasa sabik at ang ilan sa kanila ay sinubukan pang mapalapit kay Jack. Isa akong second-grade intermediate alchemist. Kunin mo ako please, gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko. Sigaw ng ilang tao sa crowd kay Jack. Ako, kunin mo ako. Isa akong second-grade advanced level alchemist. Kunin mo ako bilang apprentice mo at magagawa ko rin ang kahit ano. Ang batang babae kanina ay hinalikan ng kulay pink ang pisngi matapos makita ang sitwasyon. Gusto siyang kunin ni Kevin bilang kanyang apprentice kanina, ngunit naghinala siya sa kanya at hindi pumayag sa proposal. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Ang mga tao ay dumagsa na parang mga asong gutom na naghahanap ng kanilang pagkain. Ang kanyang pagkakataong mapili ay naging mas payat at payat. Wala nang pakialam ang batang babae, pagkatapos ng lahat, walang sino man ang magiging maswerte na makahanap ng napakagandang pagkakataon sa buong buhay. Kaya naman, desperado siyang sumulong, sinusubukang lumipat sa harapan ng karamihan. Sa kasamaang palad, ang mga tao sa paligid niya ay mas agresibo kaysa sa kanya. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaaring magkaroon ng stampede at magdulot ng mga casualty. Kumalma, guys, huminahon. Lahat ay may patas na pagkakataong mapili. Magre-recruit tayo ng grupo ng mga disipulo at hindi lang isa. Hanggat ang iyong alchemist rank ay umabot sa first grade advanced level, ikaw ay magiging kwalipikadong sumali sa ating Nine Gods Clan. Iilan lamang sa kanila ang naglakbay patungo sa Skydoll City, ngunit nang bumalik sila sa Nine Gods Clan, maraming tao ang sumusunod sa kanila. Ang mga paglalakbay na ito ay talagang mabunga, at si Jack ay nag-recruit ng halos 100 bagong alchemist. Bagamat iba-iba ang kakayahan ng mga alchemist na ito, ang maganda ay marami sila sa bilang. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay labis na madamdamin tungkol sa sining ng alchemy. Kung nais ng Nine Gods Clan na umunlad pa sa maikling panahon, sila ang magiging pangunahing bahagi sa pag-unlad. Si Jack ay isang third-grade advanced level alchemist, ngunit kahit na ang pinakamahusay na alchemist ay hindi kayang suportahan ang pagkonsumo ng tableta ng buong clan. Alam niya na ang Alliance Guard ay hindi na magiging maayos sa kanila. Hindi maaalis ng laban ng iyon ang pagnanais ng Alliance Guard na sirain ang Nine Gods Clan. Kaya naman, kinailangan ni Jack na itaas at pagbutihin ang pangkalahatang kahusayan sa pakikipaglaban ng Nine Gods Clan sa loob ng maikling panahon. Nang makita ni Austin at ng iba pa na si Jack ay nagbalik ng napakaraming alchemist para magpino ng mga table tasks para sa kanila, lahat sila ay nagulat na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Kung tutuusin, hindi pa sila nakatagpo ng ganoon karaming alchemist dati. Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng napakaraming alchemist dati. Ang aming Nine Gods Clan ay sa wakas ay nagsisimula ng lumakas. Si Austin, sa una, ay nagalit na ang kanyang mga boto ay mas mababa kaysa kay Jack. Gayunpaman, nawala ang lahat ng kawalang kasiyahan nang malaman niyang mas malakas si Jack kaysa sa kanya. Una, ang galing ni Jack sa pakikipaglaban ay sobrang galing at napakahusay, hindi siya kalaban ni Jack. Pangalawa, si Jack ay isang third-grade advanced level alchemist. Hindi pa siya nakakita ng kahit sinong third-grade advanced level alchemist dati at narinig lang niya ito mula sa iba. Napansin ni Kira ang mga nakakagulat na ekspresyon na nakasabit sa mukha ni Austin at ng iba pa, pagmamalaki niyang sinabi, bakit nandito ka pa? Bilasan mo at sanayin mo ang iyong sarili. Magpapadala kami ng mga table tasks sa iyo kapag nalikha at napino na ang mga table tasks. Kung ang mga salitang ito ay sinabi sa nakaraan, hindi banggitin ang Austin, kahit na ang mga master ng kuta ay galit na galit at hindi kumbinsido pagkatapos marinig ang ganoong pahayag. How dare a follower of Jack like Kiran to talk back and command them, but the table was turned now. Dinala ni Jack ang napakaraming alchemist pabalik sa Nine Gods Clan, tiyak na lalago at uunlad ang clan. Baka maging number 1 clan pa yan dito. Kabanata 1898,
Ang numero 1 angkan. Napakaluwalhati noon. Kung sila ang magiging numero 1 angkan, lahat ay yuyuko sa kanila tuwing may nakikilala sila doon. Nang maisip nila ito, masaya silang nagmadaling bumalik sa kani-kanilang tirahan para magsanay ng mabuti. Pagkabalik ni Jack sa kanyang tirahan, binati niya si Selena sa isang maikling sandali at pagkatapos ay sinimulang ilagay ang kanyang plano sa pagkilos paggabay sa mga alchemist na gumawa ng mga table task. Ang mga alchemist na ito ay may iba't ibang antas ng kakayahan, kaya para mapataas ang kanilang alchemical level sa lalong madaling panahon, tinuruan muna ni Jack ang Ninth Elder at ang iba pa kung paano itaas ang kanilang level at pagkatapos ay ipinadala sila upang turuan ang mga alchemist na dinala ni Jack pabalik mula sa Skydoll City. Sa susunod na mga araw, si Jack ay nahuhulog sa alchemy, at ang kanyang antas ng alchemy ay bumuti ng mabilis. Talagang nalagpasan niya ang mga tanikala ng antas ng pangatlong baitang ng alchemy at sa wakas ay pumasok sa ranggo ng isang ika-4 na baitang alchemist. Si Jack ay isang 4th grade elementary level alchemist lamang, ngunit kahit na siya ay nasa elementarya lamang, siya pa rin ang bihira doon. Bukod dito, nilinang at sinanay niya ng mas mabuti kaysa dati sa mga nakaraang araw na nakapasok din siya sa 2nd grade soul penetrating realm. Si Kevin ay sumabog sa kagalakan matapos marinig na si Jack ay nakakagawa na ng mga table task sa ika-4 na baitang. Pagkatapos ng lahat, ang isang ika-4 na baitang alchemist ay isang maalamat na pag-iral, at ngayon ay isang ika-4 na baitang ay nasa harap niya mismo. Master Jack, naging 4th grade elementary alchemist ka na, gusto mo bang subukang gumawa ng pill? Anong klaseng pills ang gagawin mo? Casual na tanong ni Kevin, not expecting na may plano na si Jack about it. Gusto kong gumawa ng mga pildores na tumatagos sa kaluluwa. Matigas at matunog ang boses ni Jack. Ito ang matagal na niyang iniisip. Sa napakatagal na panahon, hinihintay niya ang kanyang sarili na makalusot sa ika-4 na baitang at gawin ang mga tabletang ito. Ang layunin ni Jack na gustong lumikha ng soul-penetrating pill ay simple lamang, gusto niyang makapasok sa susunod na antas sa loob ng maikling panahon. Alam niyang malinaw na hindi sila papakawala ng Alliance Guard ng madali, kaya kailangan niyang palakasin ang sarili. Ang pinakamabilis na paraan para magawa niya iyon ay walang iba kundi ang pildores na tumatagos sa kaluluwa. Mula sa pangalan ng pildores na tumatagos sa kaluluwa, mauunawaan ng isa na ang pildores na ito ay maaaring makatulong na itaas ang antas ng militar ng isang malakas na tao sa kaharian ng kaluluwa. Gayunpaman, hindi nito ipinahiwatig kung gaano karaming mga antas ng militar ang maaaring itaas sa pamamagitan ng pag-inom ng isang pildores na tumatagos sa kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng mahabang panahon, walang makakagawa ng isang pang-4 na baitang elementarya na tableta, lalo pat maging isang alchemist sa antas ng elementarya sa ika-4 na baitang. Matapos pag-isipan ito, hindi maiwasan ni Jack na matuwa, ang kanyang puso at isip ay ganap na nakatuon sa alchemy ngayon. Matapos ibigay ang lahat, inilagay niya ang kanyang isip at kaluluwa sa ika-4 na baitang alchemy. 100 milya ang layo mula sa Nine Gods Clan, ang matandang crow na pinuno ng Anti-Alliance Guard at minsan nang nakipag-usap kay Master Loador ay nakahinga ng mabigat sa pagkatalo. Ang kanyang mukha ay naging hindi magandang tingnan at solemna. Napakalungkot, isa lang itong trahedya. Ang mga taong iyon ay malupit at walang puso. Ang lakas ng loob nilang alisin ang pavilion ng Billow Cloud. Master Zeller, ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin? Ang tinawag na Master Zeller ay ang matandang sumunod sa matandang crone sa Alliance Guard kanina. Namula ang mukha niya. Walang sino man mula sa pavilion ng Billow Cloud ang nakaligtas, kasama ang mga kilalang mandirigma na iyon. Pagkarating nila sa tirahan ng pavilion Billow Cloud, ang tanging nakita nila ay mga bangkay, madyugo at nakakakilabot ang eksena sa harapan nila. Master Yarbrough, dapat ay alam na natin sa simula pa lang. Ang grupo ng mga lumang sag ng Alliance Guard ay hindi kailanman mabait. Palagi silang malupit at hindi makatao. Ang mga taong iyon ng Alliance Guard ay nais lamang na bantayan kung ano ang inaakala nilang tama, at protektahan ang inaakala nilang sa kanila. Pumatay sila ng mga tao na parang wala lang sa kanila ang mga taong ito. Galit na galit si Master Yarbrough kaya namula ang kanyang mukha, at ilang mga pagbabago ang lumitaw sa kanyang namumutlang mukha. Itong grupo ng walang pusong B*****. Tingnan mo ang pagtatapos ng Pavilion Billow Cloud. Hindi ko akalain na makakaligtas din ang 9 armies sa pag-atake ng Alliance Guard. Malamang na hindi sila gaanong naiiba sa Pavilion Billow Cloud, kung tutuusin, hindi sila kasing lakas ng Pavilion Billow Cloud. Matapos nilang malaman na ang Alliance Guard ay tumama sa Pavilion Billow Cloud at sa 9 Army, ang una nilang naisip ay pumunta sa Pavilion Billow Cloud upang malaman kung ano ang nangyari. Umaasa silang mailigtas din ang ilang labi ng labanan.
Ang dahilan kung bakit hindi nila binilisan ang pagkilos ay dahil alam nilang malinaw sa kanilang mga puso na ang Pavilion Below Cloud ay mas malakas kaysa sa Nine Army. Kabanata 1899. Tinitigan ni Master Zeller ang mapangwasak na eksena sa harapan niya, ang dating maunlad at makapangyarihang Pavilion Below Cloud ay bumagsak ng ganoon na lamang. Sa tingin mo ba dapat tayong pumunta sa Nine Army at tingnan ang sitwasyon? Gusto kong pumunta, paano kung may mga nakaligtas? Bamantong hininga siya ng malakas. Sa puntong ito, naubusan ng ideya si Master Zeller, hindi na lang niya alam kung ano ang gagawin. Isa siya sa mga mahalagang figure ng Anti-Alliance Guard, ngunit wala siyang magawa sa pagkakataong ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Master Yarbrough, pagkatapos ay tinampol niya ang kanyang mga hita at inihayag, determinado ang kanyang boses, tayo na. Kailangan nating pumunta at tingnan. Kung may mga nakaligtas, kailangan natin silang iligtas. Marahil ang ilan sa kanila ay hindi napatay, sino ang nakakaalam. Iniangat ni Master Zeller ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Ang pananaw ni Master Yarbrough ay makatwiran at lohikal. Kahit na ang Pavilion Below Cloud ay naging wala, ang diwa ng pagkakaisa at pagliligtas sa iba ay hindi mamamatay. Sa makatuwid, dapat silang pumunta at tingnan ang sitwasyon. Pagkatapos ng desisyon ng dalawa, sabay silang naglakbay patungo sa Nine Army. Inihanda nila ang pag-iisip sa kung ano ang kanilang makikita sa Nine Army. Nakabuo pa sila ng imahe ng kasalukuyang siyam na hukbo sa kanilang mga ulo ang madugong eksena ng mga bangkay, mga basag na laman, at iba pa. Marahil, mahahanap din nila ang katawan ni Jack. Ang imahinasyon ay kung ano ang hindi nila gustong mangyari. Pagkapasok nila sa gate ng Nine Army, pareho silang halos malaglag ang panga sa lupa. Bagamat may mga bakas ng labanan na naiwan, nakikita pa rin nila ang mga taong gumagalaw sa loob ng pader ng Nine Army. Mukha silang masaya at nasa mabuting kalooban na parang puno ng pag-asa at kumpiyansa sa hinaharap. Sumimangot si Master Yarbrough at nagmamadaling pinigilan ang isang disipulo ng Nine Army para tanungin. Matapos magtanong ng sunod-sunod na tanong, nalaman nilang binago ang pangalan ng lugar, hindi na ang Nine Army kundi ang Nine Gods Clan, at ang clan master nila ay walang iba kundi si Jack na sa lahat ng oras na ito ay pinag-aalala nila. Hinailan ni Master Yarbrough ang isang disipulong may maikling balbas at nagtatakang nagtanong, wala bang nagpadala ang Alliance Guard ng sinuman upang umatake dito? O hindi ba nila nakita ang tamang lugar? Ang kalunos-lunos na sitwasyon na walang nakaligtas sa Pavilion Below Cloud ay nag-iwan ng malalim na impresyon kina Master Zeller at Master Yarbrough, ngunit ang Nine Gods Clan ay ligtas at mapayapa hanggang sa puntong nagsimula silang magduda sa kanilang nasaksihan sa Pavilion Below Cloud. Sa kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mata, nagtanong sila sa disipulo. Bagamat hindi alam ng maikling balbas na disipulo ang pangalan ng dalawang lalaking ito sa kanyang harapan, alam niyang hindi sila ordinaryong lalaki mula sa malakas na aura na kanilang pinanggagalingan. Kaya, natural na hindi siya nang ahas na itago ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, walang maaaring itago ang katotohanan mula sa isang malinaw na sitwasyon. Agad siyang tumugon, yung B** start ng Alliance Guard, syempre, dumating sila at inatake tayo. Pero ang clan master natin ay mas mahusay at mas malakas kaysa sa kanila. Kaya, wala na lahat ang mga attacker na iyon, wala ni isa sa kanila ang naiwan. Matapos marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Master Yarbrough. Ano ang sinabi mo? Ang mga taong pinadala ng Alliance Guard ay pinatay ninyong lahat. Mangyaring huwag magbiro tungkol sa bagay na ito. Hindi makapaniwala si Master Yarbrough sa kanyang narinig. Hindi lang si Master Yarbrough na nabigla, si Master Zeller na tumabi sa kanya ay kinilig din sa katotohanan. Biglang humakbang si Master Zeller at tinitigan ang mga disipulong maikli ang balbas na may isang pares ng mahigpit na mga mata. Nanginginig ang disipulo at ang kanyang hininga ay naging kaba sa ilalim ng matinding titig ni Master Zeller. Sinasabi ko ang totoo, kung hindi, paano tayo nakatayo at naglalakad dito ng buhay? Kumunat ang noo ni Master Yarbrough. Sa pagkakaalam ko, ang mga taong dumating upang salakayin ang iyong Nine Gods Clan ay may dalawang eksperto sa ikatlong baitang na antas ng Soul Penetrating. Mayroon ding tatlong malalakas na nasa unang grade Soul Penetrating level. Nagpadala sila ng napakaraming malalakas na manlalaban. Paano kayong lahat ay nakaligtas at nagtagumpay pa sa labanan? Ang sitwasyon ay lampas sa karaniwang pangamba. Ang Nine Gods Clan ay ang Nine Army, at alam na alam ng dalawang master ang lakas ng Nine Army. Walang paraan na maaaring magkaroon ng napakaraming malalakas na mandirigma sa kanila na lumaban sa Alliance Guard. Kahit na ang superbly gifted Jack ay nasa ultimate God realm lang. Ang tunay na kaharian ng Diyos ay walang kabuluhan sa mga mata ng mga kapangyarihang iyon sa antas na tumatago sa kaluluwa.
Matapos mapansin na nalito ang ekspresyon ni Master Yarbrough, itinuwid ng disipulo ang kanyang likod at sinagot sila ng may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang mga Beasterists, na iyon mula sa Alliance Guard ay talagang napakalakas, ngunit ang aming master ay hindi rin mahina. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1900. Ang ating guro ay nasa first grade soul penetrating realm noong panahong iyon, at nakipaglaban siya sa dalawang elite fighter na iyon ng third grade soul penetrating level at nagawang talunin sila. Pinatay niya silang dalawa. Pagkatapos ang iba pang hindi importanteng lalaki ng Alliance Guard ay tinapos ng mga elite na mandirigma ng aming angkan. Kaya, natural, nanalo kami sa labanan. Halos malaglag ang panga ni Master Yarbrough sa lupa nang marinig ang mga salita ng disipulo. Ang ekspresyon niya ay parang may narinig siyang kakaiba. Ang iyong guro ay pumasok sa soul penetrating realm. Gaano katagal na? Matapos marinig ang balita, labis na nagulat si Master Yarbrough na hindi na niya alam kung paano magre-react, at gayon din si Master Zeller. Pareho silang nagpalitan ng tingin at naramdaman na imbes na tanungin ang alagad dito, dapat nilang makilala ng personal si Jack. Matapos ang mahabang pag-iisip, hindi nag-aksaya ng ilang segundo ang dalawa at agad na pumunta sa tirahan ng Nine Gods Clan. Sa oras na ito, natapos na ni Jack ang paggawa ng Pildores na tumatagos sa kaluluwa at ininom na niya ito. Isang napakalaking enerhiya ang ipinanganak sa loob ng katawan ni Jack at ito ay gumagala sa kanyang mga ugat. Ang soul penetrating pill ay napakabisa at makapangyarihan na sa loob lamang ng 2 oras matapos itong inumin, si Jack ay nakalusot sa ikatlong baitang soul penetrating realm. Sagana pa rin ang enerhiya ng soul penetrating pill. Pagkaraan ng 2 pang araw, ang nakapagpapagaling na epekto ng Pildores na tumatagos sa kaluluwa ay ganap na nasisipsip ni Jack, at sa makatuwid, nakapasok siya sa ikapitong baitang na nakapaloob sa kaluluwa. Noong una ay naisip ni Jack na kahit na ang soul penetrating pill ay isang 4th grade pill, ito ay maituturing na mahusay kung siya ay makakapasok sa ika-6 na baitang na soul penetrating level. Gayunpaman, hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang pagpasok niya sa 7th grade soul penetrating realm sa napakaikling panahon. Ang lakas ng 7th grade soul penetrating realm ay sapat na para labanan ang malalakas na manlalaban ng Alliance Guard. Ang mga mas malakas at higit na nakahihigit sa kanya noon, hindi na kinailangang matakot si Jack sa kanila. Nang siya ay nasa sabik tungkol sa kanyang martial level na itataas sa ikapitong baitang soul penetrating realm, isang disipulo ang nagbasa sa 2 mahahalagang tao na naghahanap upang makilala siya. Kumunat ang noo ni Jack at iniisip sa kanyang puso kung sino ang gustong makipagkita sa kanya sa ganoong oras. Lumabas siya para batiin sila. Matapos lumabas si Jack upang salubungin sila, agad na pinag-aralan ni Master Yarbrough at Master Zeller si Jack mula ulo hanggang paa ng ilang beses. At pagkatapos nilang pareho na makumpirma na si Jack ay nakalusot sa ikapitong baitang kaluluwa matagos na kaharian, sila ay mas nagulat at natuwa. Unang nagsalita si Master Zeller. Ipinaliwanag niya ang layunin ng kanilang pagbisita at pagkatapos ay nagpanukala ng isang ideya na hindi niya kailanman naisip. Ngayong nakalusot ka na sa 7th grade soul penetrating realm, gamit ang iyong talento, kahit na ang isang 9th grade soul penetrating level fighter ay umatake sa Nine Gods Clan, kakayanin mo na ito. Kaya, paano kung simulan na natin ang laban sa pagkakataong ito, ipaghiganti ang ating mga kapatid at ibalik ang nawala sa atin? How could everyone as inhumane slaughter of the Alliance Guard? Ulap, marahil ay dahil sa kalunos-lunos na insidente ng Pavilion Below Cloud kaya hindi na napigilan ng 2 masters ang kanilang panloob na galit. Matapos malaman na muling bumagsak si Jack, nagkaroon sila ng kumpiyansa na labanan ang mga Beasterists Guard ng Alliance Guard na iyon. Kailangan nilang maghiganti. Tinitigan ni Master Yarbrough si Jack. Nang pumunta siya sa Pavilion Below Cloud, nakita niyang pinatay sina Lance White at Lily Lagorio ng walang pusong Alyansa Guard. Ipinaalam ni Master Zeller kay Jack ang kanilang pagkamatay, at bahagyang tumango si Jack para tanggapin ito. Wala siyang pakialam sa pagkamatay nila. Iyon ay dahil alam niya sa kanyang puso na may pukana si Lance laban sa kanyang isipan. Tungkol naman sa proposal ni Master Zeller, natural na pumayag si Jack. Matagal na niyang gustong ipaghiganti ang mga patay, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang mababang antas ng militar. Ngayong mayroon na siyang lakas at kapangyarihan, wala na siyang dapat ikatakot. Kahit na hindi ito para sa paghihiganti, kailangan din niyang labanan ang Alliance Guard upang makuha ang sagradong spring water. Bagamat may natitira pang oras para alisin ang sumpa kay Selena, hindi siya handang mag-aksaya ng anumang oras.
Ang sagradong spring water ng Crystal Cloud Clan kasama ang alchemical pill na gagawin niya mamaya ay makakatulong sa pagtanggal ng sumpa kay Selena. Gawin natin ito. At sa palagay ko, sa aking pag-unawa tungkol sa mga matatandang iyon ng Alyansa Guard, kahit na hindi natin simulan ang labanan, sila ay magtitipon ng mga tao at hampasin din tayo. Pagkatapos sabihin ito, naisip ni Master Yarbrough ang mapang-asar na ekspresyon sa mukha ni Master Loador nang sabihin niya kina Master Yarbrough at Master Zeller na inatake niya ang Nine Army at ang Pavilion Below Cloud. Bagamat nagawa ng Alliance Guard na ganap na maalis ang Pavilion Below Cloud, nakaligtas ang Nine Army. Ngayon na ang kanilang pagkakataon na makaramdam ng kawalan ng pag-asa at desperasyon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.